Isang magandang araw mga boss at madam, at ngayong araw na to bigla ko naisip na namimiss ko talaga kumain ng maha. Alam niyo yung maha na original version, yung napaka legit na tunay na mais talaga. At bigla ko naalala na meron nga pala akong video dito sa cellphone ko na medyo matagal na, pero bigla ko nag-craving sa maha. Ayan, sino nakaka-relate sa inyo dito sa pagigiling ng mais sa pamamagitan ng mano-mano na pagigiling? Ito pong gilingan na to ay bato na pinagpatong siya, dalawa, yan, isang maliit at isang malaki sa ibabaw, malaki sa ilalim. Tapos, ganito lang siya, ilalagay mo lang yung mais dyan na binabad na siya, medyo malambot-lambot na yan. Tunay na mais talaga siya na original na mais, walang halong chemical, ayan. Bali, giniling lang yung mais na yon sa maliliit na part. Yun yung nabibili na, actually, yan talaga yung mais na pinapatoka sa manok, yung matigas sa palengke. Corn grits, yan. Tapos, binababad ko lang siya sa mainit na tubig. O, nalilinisan ko muna siya. Tapos, binabad ko sa mainit na tubig. Mga 3 times na binanlian ko ng mainit na tubig. Tapos, ibababad ko na siya sa mainit. Tapos, after 24 hours or 12 hours lang, makikita mo naman na medyo lumambot na siya. Katulad na siya nung bigas na binababad. Parang ganun. Tapos, ito yung gilingan namin guys sa mano-manong paraan. Itong bato na to, hindi nyo na itanong, ay napakatagal na, sinaunang panahon pa talaga to. Na sa lola ko pa talaga to na ginagamit noon, na talagang iningatan ng aking tita. So ayan guys, talaga napakasarap. Iba naman talaga ang lasa kapag tunay na mais talaga yung gagawin mong maha, kumpara dun sa mga gagamit ka ng cornstarch at saka mga corn sa lata. Ayan, iba po talaga ang lasa kapag tunay na mais talaga yung gagawin mo talaga na maha. Sobrang, at yung ganitong klaseng maha, hindi mo kailangan ng maraming pampalasa. Kumbaga, asukal lang tapos gata ng nyog, okay na talaga siya. Mas gusto ko talaga yung lasa ng ganito. So, ayan guys, meron siya maliit na butas doon. Tapos doon mo siya lalagay yung mais. Lalagay yung mais doon sa maliit na butas. Tapos, iikot-ikutin mo lang yan. Ayan, paikot-ikutin mo. Parang pag-ibig lang yan. Matapos kang paikot-ikutin sa huling-huli, kalalabasan yan, durog na durog ka din. Charot. So, ayan nga guys. Ayan, oh, kung nakikita ninyo, madami rin siyang tumutulod sa yung mga nagiling na. As in, pinong-pino guys, yung pinong-pino yung nagigiling sa ganitong paraan, kumpara dun sa giniling sa makina. Eh, iba talaga yung texture kapag ganito yung ginamit mong gilingan. Nga lang, medyo mangalay lang sa braso, pero kung matyaga ka at gusto mo ng masarap, edi magtiis ka, ganon. So, namiss ko talaga itong kumain ng ganito, namiss ko talagang gumawa na ulit ng ganito. So, sa mga susunod na uwi ko siguro, gagawa ulit ako nito. Yan, ganito ulit yung gagawin ko na paraan ng paggagawa ng maha. Sobrang sarap talaga nito guys. Talagang mapapawaw ka talaga, lalo may kape sa umaga. Nako, sinasabi ko sa iyo talaga, makakalimutan mo pangalan ng kapitbahay mo. So ayan nga guys, kapag nagiling na siya, tingnan nyo naman, pinong-pino talaga. Napaka-smooth talaga yan. Yan ay iluluto natin maya-maya. Ayan. Kumbaga mag-aano ka lang ng nyog. Ayan. Yung giniling na nyog, kinayod na nyog, tapos gagatain mo lang siya. Unang gata, tsaka pangalawang gata. Tapos yun lang yung talaga ingredients niya. Sobrang sarap na guys. Hindi mo na kailangan lagyan ng mga gatas na kung ano-ano. Tapos mga creamer. Hindi na kailangan yun. Kasi napaka-natural talaga ng lasa ng ganitong purong mais talaga yung gagawin mong maha. Natatakam talaga ako. Sobrang natatakam ako. Nag-cravings na naman ako sa mga. Ayan nga guys, nung niluto namin sa pamamagitan ng kahoy. Yan, mas masarap talaga siya magluto pag kahoy yung gamitin mo na panggatong. So, ayan, nakikita nyo, para siyang kalamay mais, ang tawag ng iba. Ayan, kalamay mais. And then, ganyan, hahaluin mo lang siya. Lagyan lang ng gata, tapos asukal. Tapos yung unang gata niya, yung malapot. Sa huli mo siya lalagay. Tapos ganito na yung finished product niya. Charan!